Kasama na sa buhay ng konduktor ang ma-experience ang malalang traffic sa EDSA at all-day na pagtayo para magtawag ng pasahero. Pero ang EDSA bus carousel conductor na si Rogelio Ferolino Dayday o mas kilala bilang Jong, sinasabayan lang ng sayaw ang stress. Hataw kung hataw ang galawan niya habang pumapasada sa EDSA bus carousel. Kwento ni Jong, panahon ng pandemya nang maglakas loob siyang lumuwas pa Maynila para magtrabaho. Kasi dati ma'am, matagal ko na talagang kasi yung mga kasamahan ko, mas malaki na yung sahod kay doon. Kaya napag-isipan kong pumunta dito na sakali na magbago yung buhay, gano'n. Mula rito, nakapasok na siyang konduktor. Taong 2022 naman nang maisipan niyang ibahagi ang kanyang everyday life. Kasama ang mga pasaway sa kalsada, mga aksidente, pagbaha, at pati iba pang problema dahil sa matinding traffic. Inspired kasi ako sa mga yung mga nagbablog, na kumikita sila, Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit di ko kaya subukan ganun? Baka may magbago sa buhay ko, may ganun. Kaya sa marami rin siyang upload kung saan sumasayaw siya sa bus, may pasahero man o wala. Bukod sa pagpapasaya sa kanyang mga videos, natutuwa rin daw siya sa mga sumusuporta sa kanya. Kasi kung makita ko marami ng comment, parang natuwa ako, parang na-enjoy ako. Sige, pagpatuloy ko. Ang totoo raw niyan, mahiyain si Jong. Pero mas inuuna na lang daw niyang isipin na kumita para sa pinapaaral na anak sa Mindanao. Sa mga katulad ko na mahiyain dati, iwala niyo na yung hiya niyo kasi dito sa pag masanay ka na, marunong ka na, dito ka na sumaya. Hirap talaga magsimula mag-vlog, pero pinagpatuloy ko siya. Hindi lahat ng biyahe smooth lang. Minsan, may lubak ding madadaanan. Pero ang mahalaga, alam mo ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang kwento ng bus conductor na si Jong kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, kailan tinatamaan ng groove si Kuya Jong? Ano ito? Pasakay pa lang yung mga pasahero o paano? Kailan ang tiyempo niya? Actually, most of the time, chinitsyempohan ni Kuya Jong na walang pasahero, no, para iwas abala. Pero most of the time naman, no, lalo na at mahaba ang shift ni Kuya Jong, yan, sumasayaw at nag-e-enjoy si Kuya Jong, pampatanggal na rin ng stress, pampatanggal daw ng boredom. At minsan naman, Pops J, no, kahit may mga pasahero, ayos lang daw, no, na mag-enjoy sila sa trabaho. Ano usually ang reaksyon ng mga pasahero kapag nakikita nila si Kuya Jong ay umiindak-indak? Makikita, kung titingnan natin yung TikTok ni Kuya Jong, pati yung mga Facebook vlogs niya, no, meron mga kasama siyang pasahero, makikita mo umiindak din. Sa pinaggagawa nito si Kuya Jong, minsan, ayan, nahahatak niya ang driver. Wala naman daw nagagalit, Sir Pops J, no? Mostly naman daw, nakikiride lang daw kay Kuya Jong. Gaano ba katagal usually ang duty ng mga konduktor tulad ni Kuya Jong? Matagal, Pops J. Nasa 15 hours yung kay Kuya Jong. Mula 1 p.m. ito hanggang 5 a.m. araw-araw. Kaya, Pops J, no, kung iisipin mo sa 15 hours nga naman, nababiyahe ka, mag-ano ka na lang, mag-TikTok ka, nakakapagpasaya ka pa ng tao. Nasa Mindanao ang kanyang pamilya, no? Pero kailan ba niya huling nakasama ang kanyang mga anak? Yun, meron ngang isang anak na sinusuportahan si Kuya Jong, no? Actually, ayan, kailangan niya talaga ng extra income ngayon dahil broken family daw, no? At nasa Mindanao. Ang last na bisita niya pa sa anak niya nitong January ngayong taon. At ayun, malungkot nga lang kasi, Pops J, ang susunod na bisita niya in 2 years pa. Kaya ayan, in the meantime daw, Pops J, no, kikita muna si Kuya Jong sa pamamagitan ng paggawa ng content sa pag-vlog. Nakakailiw naman. Itinuturing niyan dagdag racket. Itong pag-vlog niya, no? 5 times a week. Yes. Naku, napakadalas nun. Sapat naman ba yung kinikita niya bilang isang content creator? Kung content creator ang pag-uusapan, ayos siya na dagdag kita. Pero kwento ni Kuya Jong, no, ayan nga, kung babalikan natin nung pandemya siya nagsimula, isang buwan pa lang, kada isang buwan parang nakakaisang upload lang siya. Pero yun nga, naging 3 to 5 times a week at gumagawa rin siya ng content. Ang pinaka-pinagkakakitaan ni Kuya Jong, hindi sa pagti-TikTok, pero sa paggawa ng vlogs. At actually, dinisclose niya sa atin ang kita niya.
Sa ngayon, okay siya, Oo. Pops J, no? Umaabot naman ng libo, Oo, mga nasa oo. 4 digits. Hopefully, Oo. maging 5 Tumaas-taas digits, ang konti. tumaas-taas, no? Pero for being a content creator, no, not bad. Actually, kwento niya, no, shinare niya, na mula naman, hindi mula sa pagka-content creator, Pops J, pero mula sa sahod niya, no, bilang konduktor. Nag-invest daw talaga siya sa camera, yung 360 na, Oo. umiikot na camera, yan yung mga ginagamit niya ngayon sa mga Okay. videos niya. At balak niya kasi talagang seryosohin ang Ayun. pag-vlogger. Ayan. Tuloy lang Oo. ang paghataw ni Kuya Jong. Maraming salamat. Mobile Journal Denise Valdesancho.